Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father for His loving kindness abounds. It is for all eternity. It is forever. Our Father considers us His treasure. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. Our Father is true and faithful to His children, to those who obey His statutes, His laws, His commandments. And our Father told us to believe in Jesus Christ, to listen to His voice, to listen to His teachings. Because the Almighty Father wants us to claim our inheritance. We can never claim our inheritance if we don't believe in Jesus Christ, because our Father exalted the name of Jesus above all names. Jesus is the sacrificial lamb, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn, the high priest according to the order of Melchizedek. He's the coming king. And He is also our friend. He laid down His life for His friends. We are the friends of Jesus Christ, and we are also His brethren. Jesus is the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus Christ. And Jesus Christ prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. So those people who believe in Jesus Christ have the Holy Spirit in their hearts, because we are the temple of the Holy Spirit. And if we are the temple of the Holy Spirit, we must have fruits. The fruits of the Holy Spirit are love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. Doon makikita if we are truly followers of Jesus Christ. The Holy Spirit also is the one giving us gifts. And we can communicate to Jesus Christ and to our Father through the power of the Holy Spirit. So last time, we read Psalms chapter 52, 53, 54, and 55. So dito, for recap, why do you boast in evil, O mighty man? Mayabang ang mga tao. Pinagyayabang natin yung mga wickedness natin. Di ba? Pag nagsasama-sama ang mga tao, o nakapanloko ako, nakapang-scam ako, nagsasama-sama, pinag-uusapan ng mga tao. Hindi na ikinakahiya. Kahit sa mga businesses, o sa mga marketing strategy, o ilan ang nakuha mong customer, ilan ang nabudol mo, ganun ang words, budol. Walang tigil sa panloloko ang mga tao. Walang tigil sa paggawa ng kasamaan. Walang tigil sa pang-aagrabyado. Yung mga nang-aagrabyado ng kapwa-tao, sila rin, na-aagrabyado rin sila. Chain reaction. So, sino nang-aagrabyado sa mga taong nang-aagrabyado? Yung gobyerno. At may nang-aagrabyado rin sa gobyerno. Sino? Yung mga taong mayayaman. At sino naman ang nang-aagrabyado sa mga taong mayayaman? Yung mga mas mataas pa sa kanila. At kung ititrace mong lahat ng iyon, ng wickedness na yon, saan ang papunta ng wickedness na yon? Papunta sa devil. Yun ang nang-aagrabyado sa atin para mapunta tayo sa impyerno dahil galit siya kay Almighty Father. Dahil mahal tayo ni Almighty Father.
Nagagalit ang devil. Dahil we are the apple of the eye of our Father. Wala nang kapatawaran yung mga fallen angels. Hindi na sila mapapatawad. Pero tayo, because of the saving grace of Jesus Christ, we have a hope in the future. Yung mga fallen angels, or angels, once lang sila magkasala, wala nang kapatawaran yon. Pero tayo, because of Jesus Christ, the only mediator, the only redeemer, the Lamb of God, the Messiah, the anointed one, the prophet, Emmanuel, God with us. Nagpapatawad din ng kasalanan si Jesus, just like our Father. And so Jesus is also God like our Father. Walang tigil ang bibig ng mga tao sa paninira. May nakita ako, no, nabanggit ko na dati, na isa siyang, nagkasakit siya, pero ang trabaho niya manira ng kapwa-tao sa internet. Nagkasakit siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala kay Almighty Father. Nung nagkasakit siya, saka siya naniwala. Ngayon, anong ginawa niya? Balik ulit siya sa paninira ng kapwa-tao. Yun ay test. Example, sasabihin ni Almighty Father, example lang, no? O ito, ipapakita ko sa tao na to na ako ay totoo. So, nakita nga, gumaling siya nag-pray yung tao na yun na wicked. Pagka-pray niya, gumaling siya. Pinagaling siya ni Almighty Father. Tapos, yung tao na yun na napatawad na ni Almighty Father, anong ginawa ng tao na yun? Bumalik siya sa kanyang dating trabaho na manloko at manira ng kapwa-tao. Ano ang gagawin ni Almighty Father sa ganon? Kaya, sa last days, wala tayong lusot kay Almighty Father. Di ba binigyan na kita ng chance? Sasabihin ni Almighty Father, may chance ka na dati. Anong ginawa mo? Oh. Kaya hindi tayo makakapagsabi na, hindi Lord, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. May pagkakataon tayo, ang daming binigay. Tayo lang ang matigas ang ulo. Ayaw natin tumigil sa paggawa ng kadumihan. You love evil more than good, lying rather than speaking righteousness. Balik siya sa paninirang puri niya. Naninirang puri ng kapwa-tao. Kasi doon siya kumikita. Pero kahit na doon siya kumikita, hindi rason yun. Para bumalik siya sa kasalanan. Hindi rason yun. Kasi ang sabi ni Almighty Father, huwag kayong mag-aalala sa kung ano ang kakainin ninyo, sa dadamitin ninyo, dahil siya ang magpo-provide lahat. Yung tao na yon, mayaman siya, famous siya, hindi niya napigil yung kanyang sarili. Nakakalungkot. You love all devouring words and deceitful tongue. Ang hilig natin sa mga kasinungalingan. Kaya ang gagawin ng Almighty Father sa mga wicked people, tatanggalin niya dito sa mundo. At dadali niya sa eternal damnation. Itatapon ni Almighty Father sa impyerno. Kasama ng mga false prophets, false teachers. Kasama ng mga evil entities. Fallen angels. Doon sila sama-sama. Hindi tayo dapat magtitiwala sa ating kung anong meron tayo dito sa mundo. Dahil ang kalakasan natin si Almighty Father. We must consider ourselves like a green olive tree. Ano yung green olive tree? Pagkasama natin si Almighty Father, nasa heart natin siya. Si Jesus Christ nasa heart natin. Yung commandments and statutes nakasulat sa heart and mind natin. Para tayong green olive tree.
Kahit konti lang yung tubig, buhay. Yun ang characteristic ng olive tree. Drought tolerant siya. At kahit naputulin siya, tutubo siya uli. Pwede siyang mabuhay ng 300 years or more than that. Anong gagawin natin sa heaven? We will praise our Father. We will worship Him. We will love Him. And our Father will take care of us. And we will rule with Jesus in His kingdom that will never end. That's what we will do in the heavenly kingdom. That's our birthright as children of the Almighty Father. Inheritance. Yung mga foolish people, sabi na sa heart nila, there is no God. Dahil hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Mas pinipili nila ang mga bagay dito sa mundo na to. Dito sa mundo na to, walang gumagawa ng tama. Lahat puro kasalanan. There is none who does good. At walang naghahanap kay Almighty Father. Hinahanap niyo ba si Almighty Father? Paano niyo hinahanap si Almighty Father? Kung hinahanap natin si Almighty Father, dapat meron tayong faith sa Kanya. Sa ngayon, di natin nakikita yung tatay natin, but time will come, we will see our Father face to face. And also Jesus Christ. Yung Holy Spirit, hindi natin siya makikita. Pero alam natin na nasa sa atin siya. Dahil kung nakakagawa tayo ng magagandang bagay, susunod natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, ibig sabihin, nasa sa atin ang Holy Spirit. Yung mga tao gamitan ng gamitan dito sa mundo, who eat up my people as they eat bread, ginagamit. Parang it's a dog eat dog world. Yung aso, kinakain niya ang kapwa, aso niya. Ito tao, kinakain niya ang kapwa, tao niya. Who eat up my people as they eat bread. Parang bread ang tao. Dahil ginagamit yung tao para mabuhay. Naintindihan natin? Sometimes kaibigan mo, binebetray mo para mabuhay ka, para sumikat ka, para gumaling ang paningin ng tao sa iyo. Sometimes relatives mo, sometimes ginagamit mo yung related sa iyo para mapunan yung mga bagay na gusto mong mangyari. Para masiyahan ka. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Walang takot yung mga tao. Gumawa ng kadumihan. Pero darating ang panahon na yung justice ibibigay ni Almighty Father. For now, tahimik lang si Almighty Father. Darating ang panahon na matatakot na lahat ng mga tao. Pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Sino ang magsasave sa atin? Si Almighty Father. Si Jesus Christ. Save me, O God, by your name. Pag sinave tayo ni Jesus Christ, dala-dala ni Jesus Christ ang name ni Almighty Father. Kaya, save me, O God, by your name. At si Almighty Father, itinaas niya ang name ni Jesus above all names.
Itinaas na yung ranking ni Jesus Christ. Siya yung nakipaglaban kay Lucifer. Victorious si Jesus. Kaya tayo victorious din. Lagi tayo magpe-pray kay Almighty Father sa pagising. Kahit anong ginagawa natin, maalala natin si Almighty Father. Pag mahal mo yung isang tao, lagi mo siya naaalala. Pag importante sa iyo ang isang tao, lagi mong naaalala. So si Almighty Father importante sa atin. Si Jesus Christ importante siya sa atin. Kaya lagi nating naaalala. Siya ang tumutulong sa atin. Siya ang nag-uphold ng buhay natin. Siya ang magbibigay sa atin ng vengeance. He will deliver us out of trouble. Dito sa mundo, ang kalaban natin ay mga principalities and entities. Yung tao, mamahalin natin. Gaya ng example ni Jesus Christ when he was crucified on the cross. Sabi ni Jesus Christ, Father, forgive them for they do not know what they are doing. At ang magbibigay sa atin ng vengeance, si Almighty Father. Sabi ni Almighty Father, vengeance is mine. Be still. Huwag kang gumalaw. Huwag kang matakot. Do not be afraid. Be still. Vengeance is mine. Kaya let's always call upon the name of our God. Yung mga wicked people, hindi sila nagbabago. Nakaranas na sila ng punishment, trials and tribulations, mga calamities, tragedies, pero hindi sila nagbabago. Hindi sila natatakot kay Almighty Father. Dahil hindi sila naniniwala. Because they are of the devil. Magaganda yung mga bigkas ng salita nila. The words of his mouth were smoother than butter. But war is in his heart. Or war was in his heart. Ang gaganda magsalita. Mga nakapag-aral kunyari sa magagandang school, sa buong mundo. Educated people kunyari. Pero, if you don't have the Almighty Father, Jesus Christ in your heart, baliwala lahat ng mga yon. Kung wicked ka, baliwala lahat ng mga pinag-aralan mo, yung accolades mo. His words were softer than oil, yet they were drawn swords. Hindi ina-acknowledge yung Almighty Father, hindi ina-acknowledge ang kanyang presensya. Those people are bloodthirsty and deceitful men. Bakit bloodthirsty? Gusto lagi pumatay. Gusto lagi bawasan ng tao dito sa mundo. Gusto lagi ng population control. Gusto lagi sila lang ang nakakaangat sa buhay. Deceitful. Pero tayo, magtitiwala tayo kay Almighty Father. Dahil without our Father, without Jesus Christ, we are nothing. We are weak without our Father. So dito tayo sa no? Psalms chapter 56, 57. 56 and 57. Ito yung time when the Philistines captured David. Itong chapter 56. Be merciful to me, O God, for man would swallow me up.
fighting all day, he oppresses me. So ito may mga tono to kasi nga songs to. Itong Book of Psalms. Be merciful to me, O God, for man would swallow me up. Fighting all day, he oppresses me. My enemies would hound me all day. For there are many who fight against me, O Most High. Marami akong kalaban. Almighty Father, gustong kumalaban sa akin. Whenever I am afraid, I will trust in you. Pag ako ay natatakot, ako ay magtitiwala sa iyo. So si David natatakot din siya. Tao kasi siya eh. Ha? Nasasaktan din siya dahil tao siya. Pero, mayroon siyang faith kay Almighty Father. Kahit may takot siya, may faith siya, mas lumalakas yung faith niya, lalo kapag siya ay nagpe-pray at nagkakanta para kay Almighty Father. Nawawala yung kanyang takot. Kasi si Almighty Father, nagpapacify ng heart natin. Kanta to eh, no? Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you, let the weak say I am strong in the strength of my Lord. You are my hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Yung kanta na yon, matagal na. 60s pa ba yun? Pero yung lyrics, ito yon. Pero hindi yun yung original lyrics na gawa ni David. Kasi walang nakalagay na mga notes, no? Pero nakalagay lang, sela, ibig sabihin refrain, para makahinga yung kakanta. Kaya kung tayo natatakot, magtitiwala tayo kay Almighty Father. In God, I will praise His word. In God, I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? Ano ba magagawa sa atin ng mga tao? Kung kasama natin si Almighty Father. If God is with us, who can be against us? No? Ano bang version? Romans Romans chapter 8 verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. Hindi niya ipinagkait sa atin si Jesus Christ. Ibinigay niya si Jesus Christ sa atin. Napakabait ng tatay natin. Mahal na mahal tayo. Para ma-save tayo, ibinigay niya si Jesus Christ. Kaya sino magiging kalaban natin? Sino mga away sa atin? He did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? Ibibigay sa atin lahat ni Almighty Father. Kung si Jesus Christ nga ibinigay niya eh. Paano pa yung mga bagay na lahat ng bagay dito sa mundo at heavenly things? Kaya kung kailangan natin ng tulong, tatawag tayo sa tatay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Anong magagawa ba ng tao sa atin? In God, I will praise His word. In God, I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? Anong magagawa ng tao? Anong sabi pa nga ni
Philippians chapter 1 verse 21. For to me, to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay mas mabuti pa dahil makaka-gain pa ako. Kaya nga dito, what can flesh do to me? Ano bang magagawa ng tao sa atin kung patayin nila tayo? Kung magalit sila sa atin? Mas makaka-gain pa tayo. Kaya hindi tayo dapat matakot sa mga tao. All day they twist my words. All their thoughts are against me for evil. They gather together, they hide, they mark my steps when they lie in wait for my life. Nagsasama-sama sila, hinahunting nila ako, sabi dito ni David. At nagaantay sila na patayin ako, na magkaroon sila ng chance to kill me. Shall they escape by iniquity? In anger cast down the peoples, O God. Lord, ipagtanggol mo ako, Almighty Father. Sabi dito, you number my wanderings, put my tears into your bottle. Are they not in your book? Alam mo, Almighty Father, yung bawat iyak ko, yung bawat lakad ko, alam mo, Almighty Father, are they not in your book? Nakasulat lahat yun, Lord. Kitang-kita mo, naka-record yun. Yung uluha ko, nandun nakikita mo yung ilang iyak na ako. Put my tears into your bottle. Are they not in your book? Naka-record yun sa'yo, Almighty Father. When I cry out to you, then my enemies will turn back. This I know because God is for me. Kung merong nangaaway sa akin, sabi dito, my enemies will turn back. Aalis sila dahil si Almighty Father ay kasama ko. Sabi ni David, in God I will praise His word. In the Lord I will praise His word. In God I have put my trust. I will not be afraid. What can man do to me? Hindi na ba tayo nasasanay na yung mga tao binibetray tayo? Masanay na tayo. Na may masama silang sinasabi sa mga Christian, masanay na tayo na hindi tayo masasaktan. Kung si Jesus nga pinatay ng tao, tayo pa ba? Kung si Jesus nga, He was betrayed by His apostles, tayo pa ba? Hindi tayo angat kay Jesus Christ. Ano ang gagawin natin? We must trust our Father. Believe in Jesus Christ. Vows made to you are binding upon me, O God. I will render praises to you. Hinahunting na si David ng mga tao. Pero ano pang ginagawa niya? Nagpipray siya. And pupurihin pa rin niya si Almighty Father. Yun ang kanyang ginagawa. Hinahunting na siya ng tao. Hindi niya sinasabing, Lord, akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo ko, bakit ako hindi niya ginagano si Almighty Father. Nire-respeto niya, may pagmamahal. Kasi tayo, no? Lord, akala ko ba mahal mo ko? Bakit ako nagkaganito? Bakit ganito ang buhay ko? Puro reklamo tayo. Akala ko ba anak mo ko, Almighty Father? Bakit ganito yung wala akong trabaho, ganon. Akala ko ba anak mo ko? Akala ko ba ipoprotekta mo ko? You will preserve me. Kung may pananampalataya tayo kay Almighty Father, hindi dapat tayo ganun magsalita. Ano ang gagawin natin? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Nabasa natin sa Bible, di ba? Na pag may mga trials and tribulations tayo, patuloy pa rin natin pupurihin si Almighty Father at pasasalamatan. Dahil sa mga bigay niya sa atin, wala tayong karapatang magreklamo. Dahil yung mga nararamdaman natin o nararanasan natin sa buhay natin, it's trials and tribulations. Para sa ikabubuti natin, para tayo ay refined as silver is refined, tested as gold is tested. Para dun makikita yung bigat natin.
or yung bearing natin, kung maganda ba ang timbang na, hindi yung katabaan na timbang, no? Maganda yung timbang ko, napakalaki. Pero yung timbang na, kung totoo ba to, yun ang timbangan. Kung yun ang truth, yung heart natin, kung nasa atin si Almighty Father, doon nakikita yung kung tayo ba ay 24 karat gold or peke. Vows made to you are binding upon me, O God. I will render praises to you, kahit na siya ay hinahunting ng mga tao. For you have delivered my soul from death. Have you not kept my feet from falling? Ikaw pa rin, Almighty Father. Kaya hindi ako nadadapa, Almighty Father, dahil sa iyo. Papasalamat ako sa iyo. That I may walk before God in the light of the living. Ito naman, Psalms chapter 57, yung time na si David fled into the cave. Nagtago siya sa cave, di ba? Si David. Tapos pumasok si Saul doon, gumawa siya ng kanyang private moment, si Saul. Hindi niya nakita si David and his men doon sa cave. Hindi niya alam, katabi na niya pala si David nung gumagawa na siya ng kanyang anong ginagawa ni Saul doon? Yung kanyang nag-restroom siya, si Saul. Psalms chapter 57, Be merciful to me, O God. Be merciful to me. So habang nandun sa loob ng cave si David, pumasok si Saul dahil nga gagawa siya ginawa niya restroom yung cave kasi nga wala ng banyo noong araw. Anong tawag niya? Nag number 1 ba siya? Hindi tayo sure kung number 1 or number 2 yun, Halos katabi na niya si David. Nagdadasal si David kay Almighty Father, Lord, hindi ako makita ni Saul. Ayokong patayin si Saul. Ayoko, Lord. Pigilan mo ako, Lord. Itago mo ako, So itong prayer ni David, Be merciful to me, O God. Be merciful to me, for my soul trusts in you. And in the shadow of your wings, I will make my refuge until these calamities have passed by. Calamity calamity or tragedy. Yon ang inihalin tulad ni David ang pangyayari na yon sa buhay niya. I will cry out to God Most High, to God who performs all things for me. Si Almighty Father ang gumagawa ng lahat para sa atin, sabi ni David. Masasabi ba natin yon kay Almighty Father, Lord, ikaw Lord ang gumagawa, ikaw ang aking strength, ikaw ang aking joy, ikaw ang aking peace. Kaya ako nakakakain, Almighty Father, it's because of you, it's because of your loving kindness, because of your mercy and grace. He shall send from heaven and save me. He reproaches the one who would swallow me up. Selah. Or refrain. Sa kanta kasi ito. God shall send forth His mercy and His truth. Si Almighty Father, He is for truth and justice. Kaya nga, ang si Lucifer, siya ay yung father of all lies, kabaliktaran, kadiliman ng kay Lucifer. Pero si Almighty Father, He is for truth and righteousness and mercy and goodness. Tayo, ano bang ginagawa natin? Para ba tayo sa truth? Or para ba tayo sa mga kasinungalingan? My soul is among lions. I lie among the sons of men who are set on fire, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Inihalin tulad ni David. Yung mga wicked men na parang mga leyon, na yung ipin matutulis, at yung dila parang espada or sword. Mga lumalabas sa bibig nila ay
wickedness. Tapos, pag sinasabing thief, matatapang. Hindi pa huhuli ng buhay. Whose teeth are spears and arrows. And their tongue a sharp sword. Be exalted, O God, above the heavens. Kanta rin ito, no? Kasi lahat naman talaga kanta to, pero kung nagbabasa kayo or meron kayong hymn sa inyong congregation, matatandaan nyo to. Be exalted, O God, above the heavens. Yon. Let your glory be over all the earth. Kasi ako manong kumanta. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be above all the earth. They have prepared a net for my steps. My soul is bowed down, so low morale. They have dug a pit before me. Low morale si David. Into the midst of it, they themselves have fallen. Puro pagpapakumbaba ang gagawin natin. Without our Father, we are nothing. Ulit-ulit ko. Hindi natin hawak ang oras, ang time. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang ating future. Pero ang kalakasan natin, yung tatay natin. At ang example natin, si Jesus Christ. Victorious si Jesus Christ. My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and give praise. May mga kalaban na si David, may mga nangaaway na sa kanya, pero ano bang gagawa niya? Pinupuri niya si Almighty Father. Pagmamahal pa rin kay Almighty Father, ang priority niya, ang mapasaya niya si Almighty Father. Ganun ba tayo? Mapasaya natin yung tatay natin. Mahalin natin ang tatay natin. Yung pa ba ang priority natin pag may mga trials at tribulations tayo? Dapat yun lang gawin natin. Dahil tutulungan tayo ng tatay natin, He will never fail us. Never. Tayo ilang beses na nating we failed our Father. We've sinned. But si Almighty Father, He is true to His promises. Iba si Almighty Father. Totoo siya sa kanyang mga promises. He upholds His promises. Awake my glory, awake lute and harp, I will awaken the dawn. I will praise you, O Lord, among the peoples. I will sing to you among the nations. For your mercy reaches unto the heavens, and your truth unto the clouds. Yung awa mo, Almighty Father, hanggang sa heaven, walang tigil ang awa mo sa amin. Hindi natatapos. Pati ang truth mo unto the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be above all the earth. So David magnified the Almighty Father always. There are times na nagkakasala si David, pero humingi siya ng kapatawaran. May mga times na nagkakasala din tayo, hingi din tayo ng kapatawaran dahil si Almighty Father. Pag humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, hindi niya kayang i-deny tayo. Dahil tayo ang Kanyang portion. Importante tayo kay Almighty Father. At siya ay importante sa atin. Siya ang ating treasure. Psalms chapter 58. Do you indeed speak righteousness, you silent ones? Do you judge uprightly, you sons of men? O tayo ngayon ang sinasabihan dito, mga tahimik kayo. Do you indeed speak righteousness? Nagsasalita ba kayo ng tama? Do you judge uprightly? Kung magja-judge ba tayo, upright ba? Kasi hindi naman masama ang mang-judge, no? Pero ano ang sabi dito sa
Kung mang-judge ka, tignan mo muna yung mata mo kung merong plank in your eye. Saka, kung walang plank in your eye, saka ka pwedeng magsabi sa kapwa-tao mo na huwag mong gawin yan. Pero kung may plank ka sa eye mo, anong verse nga yun? Huwag ka magsalita dahil mapapahiya ka. Yun ang sinasabi ni Jesus. Ha? And judge righteously. Kasi may mga tao, bakit niyo ako niya-judge? Si Almighty Father lang mag-judge sa akin. So, paano malalaman ng tao na mali ang kanilang ginagawa o tama kung walang magko-correct sa kanila? John chapter 7 verse 24, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. So, pwede nating pagsabihan ng ating mga brethren. But, judge with righteous judgment, maayos na magsasalita. Ha? At ano pa ang sabi? Tungkol sa pagja-judge. Dapat hindi natin ginagawa kung meron tayong mga bagay na sasabihin sa kapwa-tao natin na huwag mong gawin yan. Pero ikaw ginagawa mo naman, paniniwalaan ka ba? Hindi. Matthew chapter 7 verse 3 to 5. And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Bakit mo pinagsasabi ng brother mo na meron siyang muta, no? Pero hindi mo nakikita na meron kang plank, mas malaki pa sa muta. Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look, a plank is in your own eye? Hypocrite! First, remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So, anong gagawin muna natin? Tatanggalin muna na natin. Titigil natin yung kasalanan natin. Mamumuhay tayo para kay Almighty Father, para kay Jesus Christ. Tatanggalin natin yung dumi sa mata natin para nang sa ganun, masasabi natin sa brother natin, may plank ka sa mata mo, tanggalin natin. Naintindihan ba? Mali yung ginagawa mo, brother. Ngayon yung brother mo naman, bakit ikaw ginagawa mo rin yon? Kaya dapat, kung magsasabi tayo ng gano'n sa brother natin, maayos tayong tao, na mayroon tayong pananampalataya kay Almighty Father Jesus Christ, at meron tayong fruits of the Holy Spirit. At sinusunod natin ang commands of the Almighty Father. Yun na yung time na pwede nating magsabi sa kapwa-tao natin, mali yung ginagawa mo, brother. No? Pero wala tayong karapatan na magsabi sa brother natin na mali yan, brother, pero ikaw naman ginagawa mo. Kaya malaki ang responsibility ng mga Christians. Malaki ang responsibility natin. Nakakahiya kay Almighty Father. Huwag kang mahiya sa tao. Kay Almighty Father tayo mahiya. Nakakahiya kay Almighty Father yung mga ginagawa natin. Tapos sinasabi natin Christian tayo. Yung iba pa, Sunday school teacher pa sa ano, no? Sa mga teens, sa mga youth. Pero yung mga pedophile, ba't ganon? Demonic entity ang lumulukob sa mga tao na yun. Kunyari, Christian sila pero totoo hindi. Kunyari, sabi hindi, mag-share tayo kay brother and sister. Pero anong ginagawa mo? Hingi ka na hingi ng pera sa mga brethren mo. Itatago mo sa kaban ng yaman mo. Nagpapayaman ka sa pera ng mga tao. Ginagamit mo ang pangalan ni Almighty Father. Tapos sasabihin mo, ibibigay mo kay Almighty Father. Yung pag binigay mo kay Almighty Father, ibig sabihin, yung mga brethren mo ang makikinabang nun, bibigay mo sa mga kapwa-tao mo rin yung nakuha mo na tithes and offering. Hindi mo saswapangin, hindi ka magtatayo ng negosyo mo. Nagtayo kayo ng negosyo? Marami nagtayo ng negosyo. Ha? Nagtayo kayo ng school ninyo. Ha? Pinapaikot yung pera. Ba't pinapaikot pa ninyo? Hindi nyo bigay agad sa mga nangangailangan. Bakit ganun kayo?
Hindi natutuwa si Almighty Father sa ginagawa ninyo. At gusto nyo pa, dun sa mga mayayamang lugar kayo magtayo ng anyong congregation. Bakit gusto nyo sa mga mayayamang lugar? Para makakuha kayo ng maraming pera. Doon pa kayo, no? Talagang yun talagang puntirya ninyo. Ha? Yun talagang puntirya ninyo. Halatang halata na. Ba't hindi nahalata na ibang tao? Halatang halata Kunyari, maayos kayong tao pero hindi naman. Sinasabi ninyo sa mga tao, huwag maging swapang, pero kayo mismo sa congregation ninyo, swapang kayo. Pinagkukumpara pa ninyo, malaki ang bigay ni brother, malaki. Ina-announce pa ninyo sa sa congregation ninyo kung malaki ang bigay ng brother. Ano nga nangyayari sa brethren ninyo na walang kaya magbigay ng malaki? Ha? Ba't ina-announce nyo pa yon? Hindi dahil sa malaki ang binigay ng brethren ninyo, mapupunta na sa langit yon. Ang kailangan ni Almighty Father, yung heart na nagmamahal sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga commands. Do you indeed speak righteousness, you silent ones? Do you judge uprightly, you sons of men? No, in your heart you work wickedness. You weigh out the violence of your hands in the earth. Mas inuuna nyo pa yung gamit ninyo sa congregation ninyo kayo sa pakainin yung mga tao. Ang sinusuportahan ninyo yung mga politician ng mga corrupt. Ha? Tapos sasabihin ninyo kay Almighty Father kayo. Kung corrupt ang sinusuportahan ninyo ng mga tao, hindi kayo kay Almighty Father. Kasi ibig sabihin, kayo rin ganun. Hindi pwedeng magsama ang goodness at wickedness. It's either goodness or wickedness, yun lang yun. Sinabi ng Almighty Father yun. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Pagkaanak na pagkaanak sa kanila, nung nagkaroon na sila ng muwang, puro kasinungalingan ang sinasabi. May mga bata, no, marunong na magsinungaling kahit bata pa lang. Ayoko nung ganun. Ayoko na. Halatang halata. Pero kahit na may nagsisinungaling ng mga tao, kahit halata, bibigay natin kay Almighty Father. Lord, nagsisinungaling siya. Lord, alam ko. Pero ikaw ang magdi-deal sa kanya, hindi na ako, Almighty Father. Alam ko, hindi ko na sasabihin ko paano ko nalalaman. Tinuruan ako ni Almighty Father kung paano malaman. Bata pa lang ako. Alam ko na tayo sisinungaling. Natuto ako. Hindi ko lang pinapahalata. I give people the benefit of the doubt. Pero lumalabas yung totoo pala. Kasi ang tingin, ang pakita sa iyo maayos pero deep in your heart may nararamdaman akong kakaiba. Parang gano'n. Nararamdaman kahit maayos yung mukha niya, kunyari yung boses niya, pero deep in your heart, no, deep in my heart,
Parang may mali Hindi mo ma-shake yung feeling na yon. Yung alam mo na yung kasunod, ganon, hindi pa nangyayari, alam mo na yung mga susunod na mga bagay. Nalulungkot ako kapag alam ko na yung kasunod ng mga bagay at yun. They go astray as soon as they are born, speaking lies. Their poison is like the poison of a serpent. Parang ahas yung lason. Mabilis kumalat, nakakamatay. They are like the death cobra that stops its ears. Parang mga bingi na cobra. No? Ahas, cobra. That stops its ear. Which will not heed the voice of charmers, charming ever so skillfully. Mga charmers, mga magaling magsalita, mga eloquent people, magaling magmanipula ng kapwa-tao dahil sanay na sila, na-practice na nila yon. Yun ang kanilang trade secret, na-practice na nila yon. Pinapractice nila to, yung pagsisinungaling. Umepek sa isang tao, effect din kaya dito sa isang tao. Oh, ang daming beses na umepek sa ibang tao. Dito kaya sa ibang tao na to, kaya effect kaya to. Ay. Which will not heed the voice of charmers, charming ever so skillfully. Break their teeth in their mouth, O God. Break the fangs of your young lions, O Lord. Let them flow away as waters which run continually. When he bends his bow, let his arrows be as if cut in pieces. Pagtanggol mo ko, Almighty Father, magagaling silang magsalita, magaling magmanipula, magaling gumawa ng kwento. Kayo po ang magpatigil sa kanila, Almighty Father. Dahil alam ko ikaw ang powerful. Let his arrows be as if cut in pieces. Patigilin nyo na po sila sa kanilang pagsisinungaling, pagmamanipula, panglalamang sa mga kapwa-tao. Meron pa akong napakinggan yung isang sa TV. Sa internet, wala pala akong TV. Hindi niya kilala si Almighty Father, pero evangelist siya. Hindi niya kilala si Almighty Father. Iba ang sinasabi niya sa nakasulat sa Bible. Lumulukop sa kanya demonic entity. Dalawa sila, isang babae. Yung isang babae, no? At isang lalaki na kulot-kulot yung buhok niya Hindi nila kilala si Almighty Father. Ginagamit lang nila si Almighty Father. Using the name of the Lord our God in vain. Yung ganun ginagawa. Para sumikat, para yumaman, para maging powerful. Verse 6. Pero maganda sila magsalita, maganda yung kanilang itsura. Yun ang usually ginagawa nila. Presentable sila. Pero ang totoo, deep within yung heart nila, dark. Kunyari, nasa teens ministry, para siya kunyari yung kuya-kuya. Kuya niyo ako, tulungan ko kayo. Pero ang totoo, may mali siya, hawak-hawak. Huwag kayo magpapahawak ha. Tapos i-groom na niya yung mga kukunin niya yung makikipagkaibigan kunyari, magiging barkada tayo kunyari. Tapos i-groom na niya. Ganon yung nangyayari. Merong isang kunyari Christian siya, pero nakulong siya Ang ministry niya sa Indonesia ba yun?
Mga bata. Anong ginagawa sa mga bata? Pedophile siya. Minumolestya niya. Nakulong siya. At pinatay siya sa kulungan. Hindi natin alam, sana nakahingi siya ng tawad kay Almighty Father. Dahil, pag humingi ng tawad yung tao na yon, kahit pedophile pa siya, kung hingi siya ng tawad kay Almighty Father, at meron siyang faith kay Jesus Christ, he will be saved. Kahit gaano pa kadumi ang kanyang nagawa. Isa-save ni Almighty Father yung kahit gaano pa kadumi. Tayo, madumi rin tayo. At isa-save tayo ni Almighty Father if we have faith in Jesus Christ and the Almighty Father. At ititigil natin ang wickedness. Let them flow away as waters which run continually. When he bends his bow, let his arrows be as if cut in pieces. Let them be like a snail which melts away as it goes. Parang, ano yung snail? Escargot in French. Parang suso. Like a stillborn child of a woman, that they may not see the sun. Madudurog sila na parang snails. Kasi snails, para siyang slugs. Pero yung slugs, wala siyang covering. Yung snails kasi, may covering. Yung snails, pag inilagay mo sa arawan, nagda-dry yun. Kaya nga, it which melts away as it goes. Like a stillborn child of a woman, that they may not see the sun. Hindi makikita yung araw, hindi mabubuhay. Before your pots can feel the burning thorns, he shall take them away as with a whirlwind, as in his living and burning wrath. Sa galit ni Almighty Father. Parang pinapakuluan. Pinapakuluan na meron pang tinik-tinik, burning thorns. He shall take them away as with a whirlwind. Isa-isang iglap. Tatanggalin ni Almighty Father yung mga wicked people. As in his living and burning wrath. Dahil sa sobrang galit ni Almighty Father. The righteous shall rejoice when he sees the vengeance. He shall wash his feet in the blood of the wicked. Kasi si Almighty Father, he will avenge us. So that men will say, surely there is a reward for the righteous. Surely he is God who judges in the earth. May reward tayo na makukuha kay Almighty Father. As long as we walk in righteousness. Lahat tayo makasalanan. Kailangan ititigilan natin ating mga kasalanan. Karoon tayong takot sa tatay natin. Dahil powerful si Almighty Father. Durog tayo. Pag matigas ang ulo natin. Buti sana kung durog eh. Kaso idadalhin sa impyerno. Hindi natin kaya yon. Hindi natin kaya sa impyerno. Mainit doon. Dito nga lang, no? Pag naiinitan ka, buksan natin ng aircon, buksan ng electric fan, kailangan mahangin. Sa impyerno, masikip doon. Puro mga asfalto. Ano ba yung tawag sa asfalto? Pit, no? Tar pit ba tawag doon? Tar pit. Malagkit. Didikit sa katawan mo, tas mainit. Tapos may mga fire pa doon. Sticky asphalt. Thick and sticky asphalt. Kung may nakakita na ba kayo ng asfalto sa kalye? Di ba pag may lubak-lubak, pag may lubak-lubak sa kalye, nilalagyan ng asfalto, nakikita niyo di ba minsan may may smoke kasi nga mainit yung asfalto yon. Pag dikit sa yon, mainit yon. Tingnan mo sa semento, dumidikit sa semento yung asfalto kasi nga mainit yon. Mahigpit kumapit. Deadly natural traps that have preserved an incredible wealth of Ice Age fossils over tens of thousands of years.
Heavy, black, and incredibly sticky pool of asphalt. Yun yung tar pit. Ang lapot nun. Tapos, sa impyerno, masikip. Sobra dami tao. Sobrang daming kaluluwa ng tao nandun. Makikita mo, masusunog ka, nararamdaman mo yung pain. Mararamdaman mo yung siksikan, yung sigawan ng mga tao, yung pain. Pero, for all eternity na yon, hindi ka mamamatay. Hindi mamamatay yung soul mo sa impyerno. For all eternity yon. Parusa yon, ha? Sa mga disobedient people at yung mga tao, kaluluwa ng mga tao na nasa impyerno, kadalimutan na ni Almighty Father. Kaya nga, wala na silang hope and a future, and it's considered as second death. So, sinong mga kasama doon? Sino yung mga tao nandun? Mga sinungaling, mga magdanakaw, mga wicked people, mga ayaw papigil, yung walang faith kay Jesus Christ at walang faith kay Almighty Father. Sila ay nandun sa impyerno. Mga murder, liar, slander, and those who tolerate people to commit evilness. At saka, yung kasali sa alphabet genders, kasama na rin doon yung mga nananakit ng mga bata, mga pedophiles. At nag-groom ng mga babae at mga lalaki. Kasi sa grooming, alam niyo ba yung grooming? Yung matanda yung lalaki kumpara sa babae, tapos, or meron namang matanda yung babae, tapos yung lalaki, bata pa. Grooming ang tawag doon. Kasi merong imbalance of power. Pero pag pareho na 16 years old, pwede yon kasi walang imbalance doon eh. Pareho silang mag-aaral, pareho silang student, pareho sila ng age. Pero kung yung isang lalaki, adult na siya, tapos imamanipula niya yung mas bata sa kanya, merong imbalance of power yon. Yung matanda, yun ang nag-hold sa nagmamanipula. May manipulation na nangyayari. Yung mga hypocrite nandun din. Pag hypocrite, sinungaling din yun. So that men will say, surely there is a reward for the righteous. Anong reward natin? Inheritance natin. To be with our Father and Jesus Christ. Surely He is God who judges in the earth. So dito tayo sa Psalm chapter 59. Deliver me from my enemies, O my God. Defend me from those who rise up against me. Ilayo mo po ako, Lord. Depensahan mo po ako, Lord. Deliver me from the workers of iniquity. Huwag mo po akong ilalapit, Lord God, sa mga gumagawa ng wickedness. Ilayo niyo po ako dahil may tendency na mahawak tayo at gumawa rin tayo ng wickedness. Di ba meron kasabi na, tell me who you are, tell me your friends are, and I'll tell you who you are. Kung yung mga kasabihan lang yun pero wala yun sa Bible, yung mga taong gano'n, magkakaugali sila. Kung isang grupo na magkakaibigan, chismoso, huwag kang lalapit doon kasi mahahawa ka, magiging chismoso ka rin. Kasi kaya nga sila nag-gather, magkakapareho sila ng ugali. Ha? Ganon yun, magkakapareho ng ugali yung mga tao. Kaya nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kaya huwag tayo makikisama sa doon dahil makikilala yung ugali natin. Sino dapat ang maging kaibigan natin? Si Jesus Christ, ang ating kaibigan. Kung ang kasama mo mga chismosa ka na rin, nakikiganong ka na rin, lahat kayo kung mag-uusap kayo gano'n, bulungan, ano yun nangyayari? Pwede namang mag-usap ng normal. Or puro kayo siraan ng siraan. Pag wala yung isa, sisiraan yung isa. Pag wala naman isa, kayo na lang nagsisiraan.
Hindi kayo nagsasawa? Kasi gusto niyo lagi bida-bida kayo, no? Lagi kayong bida. Ngayon, may mga samahan ng mga, example, tingnan nyo sa school, yung mga samahan ng mga magaganda, lahat sila magaganda. Yung samahan ng mga matatalino, ay matalino yan kasi mga friends siya, yung mga matatalino. Ay, may samahan ng mga nangongopya. May samahan, may barkadahan ng mga puro mga bonjing, gano'n. Kasi nga, magkakapareho sila ng ugali. Kaya dapat kikilalanin din natin yung magiging kaibigan natin. Kung sa tingin mo, ay, hindi, parang hindi kami nagja-jive nito. Para hindi ka mahawa. Deliver me from my enemies, O my God. Deliver me from those who rise up against me. Deliver me from the workers of iniquity. And save me from bloodthirsty men. At saka yung itong workers of iniquity. Sometimes may mga babae sila na nag-encourage sa kanila or nag-engganyo. Halimbawa, nagbebenta siya ng katawan niya. Ngayon magkakaroon ka rin ngayon may tendency na ikaw ay hihikayatin ka. Hindi, magbenta ka rin. Pareho na tayo, total, gato rin ginagawa. Hihilahin ka sa wickedness. Alam mo yon? Para pare-pareho kayo. Ganun ang wickedness, para walang lamangan, pare-pareho tayo. Kasi kaya ka hinihila sa wickedness, para hindi ka maging angat sa kanila. Okay? Para hindi ka maiiba, para pare-pareho tayong ganito, ugali, para walang lamangan. Workers of iniquity. Pero pag may mga tao naman na hinihikayat ka to serve the Almighty Father, iba naman yon. Pag sililingkuran si Almighty Father, yun, mahahawa ka rin ng goodness and graciousness. Magkakaroon ka ng takot kay Almighty Father. Save me from bloodthirsty men, mga murderer. Ang murder, hindi lang ito yung kinukonsider na literal na murder, kundi ito ay sa pamamagitan ng salita, minamurder mo yung tao. Ay, alam mo, yung lahat na lang ng makita. May nakita akong babaeng gano'n na kasama ko, nagpunta kami sa mall. Nagagandaan ako sa damit. Tapos lagi yung sasabi, yung pangit naman yan. Tapos pagpunta naman sa ibang lugar, pangit naman ang mga damit na yan, no? Hindi naman ano yan. Tapos pagpunta na naman sa, ay, papangit na naman. Wala na akong nakita sa kanya na maganda ang pagkakasabi niya. Lahat pangit. Ba't yan, sabi ko, ay, hindi ito maayos. Lahat na lang nakikita niya pangit. Hindi ganun. Ba't ganun lahat nakikita niya pangit? Kasi nga, bakit? May problema siya. Ang problema niya, lack of self-esteem. Gusto niya, ako rin ganon. Parang, di ka rin, ikaw rin ganon. Hindi ako mapapahila sa ganon. For look, they lie in wait for your life. The mighty gather against me, not for my transgression, nor for my sin, O Lord. They run and prepare themselves through no fault of mine. Awake to help me, and behold, tulungan mo ko, Almighty Father. Gusto nila akong hilahin sa kadumihan. Gusto nila akong saktan physically, verbally, emotionally. Maraming klase ng saktan, Pero si Almighty Father magpo-protect sa atin. You therefore, O Lord God of hosts, the God of Israel, awake to punish all the nations. Do not be merciful to any wicked transgressors. Sila, ang tapang nitong, ang tapang ng pagkakasabi ni David, Lord, parusahan mo, Lord, yung mga wicked people. Huwag kang maawa sa kanila dahil sila ay gumagawa ng kadumihan.
Pero hindi naman niya sinabing puksain mo sila, Lord. Walang sinasabi to, parusahan mo sila. Iba-iba naman yung klase ng parusa. Sometimes sakit, no, or tribulations, calamities. At evening, they return, they growl like a dog and go all around the city. Nabanggit na naman ang dog. Bakit dog? Sumisigaw sila ng parang mga aso. Yung aso, tsaka pusa, no? Pero mas madami yata yung aso. Napakaduming hayop ito na may mga sakit na natatransmit sa tao. Example, mga parasites. Example, nakahawak ko ng aso, tapos paano kumain ako, nagkain akong chippy, tapos nahawakan ko yung aso, may parasite na ako. Ganon. Kasi nga, yung aso, dila siya ng dila kahit saan. Kahit yung poop niya, kinakain niya. Cute yung aso, no? Pero madumi. Kaya nga laging hinahalin tulad sa kadumihan yung aso dito sa Bible. Lately lang naman nagkaroon ng trabaho yung aso. Dati walang trabaho yung aso, nagpapakyut lang siya. Ngayon, ginagawa ng bantay ng bahay or sa mga nangangailangan ng assistance, mga may sakit, debilitating illnesses or blind. Pero kahit na ganun, meron pa rin ako na nabasa sa news, yung blind ba siya? Meron siyang sakit, babae. Meron siyang service dog. Inatake siya ng sakit niya, yung babae. Anong ginawa ng dog niya? Kinain siya. Kinagat siya. Nawala yung ulo niya, nawala ilong niya, nawala pisngi niya, yung tenga niya na-rip off. O, anong ginawa sa kanya ng dog? Ganon. Kasi dog pa rin yun. Dirty. So, kailangan pag nakagat ka ng dog, injection agad yan. Tsaka ng pusa. May mga parasite sila. Kaya nga at evening, they return, they growl like a dog, madumi, and go all around the city. Indeed, they belch with their mouth, swords are in their lips, for they say, who hears? Wala nakakarinig, tayo lang ito, sabi ng mga wicked people. Swords are in their lips, ibig sabihin yung mga bagay na lumalabas sa bibig nila nakakamatay. Puro kasamaan. But you, O Lord, shall laugh at them. You shall have all the nations in derision. Pero ikaw, Lord God, you are powerful. Walang magagawa ang mga wicked people pag ikaw na ang umaksyon, Almighty Father. They will be scorned. Mapagtatawanan lang sila yung mga wicked people of the nation dahil sila ay powerless, pero ikaw, Almighty Father, you are powerful. Ito yung ibig sabihin ng verse 8. I will wait for you, O Lord. I will wait for you, O you, His strength, for God is my defense. Si Almighty Father, He is our fortress, our rock. Anong gagawin natin? Maghihintay lang tayo. Wala tayong dapat gawin kundi maghintay at magkaroon ng faith kay Almighty Father. Sa mga taong nangaaway sa atin, sa mga taong wicked people. Dahil si Almighty Father ang magbibigay sa atin ng justice. He will avenge us. Kaliwat kanan ang dami ng mga lalabas ka nga lang sa kalye, madami.
Minsan nagugulat ako eh, parang ba't ganito? Parang hindi normal, ganon. Kasi hindi ako masyadong lumalabas ng bahay. Kaya pag lumalabas ako, parang nawiwirduhan ako. Ba't ganun ba yun? Ay, ba't ganito itong mga taong to? Parang ganon. My God of mercy shall come to meet me. God shall let me see my desire on my enemies. Ipapakita ni Almighty Father ang kanyang power against my enemies. Ibig sabihin dito, si Almighty Father, He is full of mercy and grace. Poprotektahan niya ako. At ipapakita ni Almighty Father sa akin kung paano niya ako bigyan ng justice. Do not slay them, lest my people forget. Huwag mo silang patayin. Lest my people forget. Scatter them by your power. Ikalat mo lang po sila, Almighty Father, at bring them down, O Lord, our shield. Huwag niyo po silang patayin. Lest my people forget. Ang ipakita niyo po, Lord, yung power ninyo na ibagsak niyo po sila. Dahil ikaw, Lord, ang aming shield, ang aming fortress, ang aming rock. Let the sin of their mouth and the words of their lips, let them even be taken in their pride. Hayaan mo po sila, Lord, na maging swell-headed, maging prideful. Dahil mali ang kanilang sinasabi, hayaan mo sila, Almighty Father, and for the cursing and lying which they speak. Hayaan niyo po sila na yumabang sa kanilang mga salita. Sa kanilang mga panloloko sa mga kapwa-tao. Mga labi nila nagsasabi ng mga kasinungalingan. Consume them in wrath. Consume them, that they may not be, and let them know that God rules in Jacob. Ipakita mo po, Lord, na ikaw ang namumuno sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aming protector. Avenge us, O Lord. And that evening, they return, they growl like a dog and go all around the city. Inulit-ulit yun, verse 6, no? All around the city na nasa verse 6, itong verse 14 ulit. And that evening, they return, they growl like a dog and go all around the city. Yung aso, no? Marami na itong napatay na mga, na-infect ng rabies. Hindi lang ibinibigay yung number na naapektuhan ng rabies, pero madami. Bakit? Itinatago ng mga tao dahil sila ay mga pet lovers, dog lovers, cat lovers. Mga cats din may mga rabies din yun. So binabanggit na dog dito, kumakahol na parang mga aso dahil wicked, dirty, unclean. And go all around the city, pakalat-kalat sa buong mundo. They wander up and down for food. Naghahanap sila ng pagkain and howl if they are not satisfied. Pag hindi nila nagustuhan ang mga nangyayari, sumisigaw sila, nagreklamo sila. Pag hindi nila nagustuhan yung mga politicians, nagreklamo sila. Sila rin naman ang pumoto nun, tapos gano'n ang gagawin. Nagreklamo sila. Hindi na sila na-satisfied kasi wicked sila. So tayo ng mga followers of Jesus Christ and the Almighty Father, hindi tayo sasali sa pagka-castigate ng government.
Huwag tayong sasali, ha? Sino ang kausap ko? Kasi, iba-iba ang mukha ng mga politicians sa government, pero pare-pareho ang spirit na nasa kanila. Spirit of greediness, selfishness, arrogance, and spirit of harlotry. Verse 16 of Psalm chapter 59. But I will sing of your power. Pero kakanta ako, papapurihan kita, Almighty Father, sa iyong kagalingan. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning. For you have been my defense and refuge in the day of my trouble. Papapurihin kita, Lord. Hindi pa to nangyayari, ha? Hindi pa nangyayari. Yung time na sinulat ito, hindi pa nangyayari na victorious si David. Pero he claimed it already. He claimed it already na siya ay victorious, na si Almighty Father is victorious. Kaya masaya si Almighty Father kay David. I will sing of your power, yes, I will sing aloud of your mercy in the morning, for you have been my defense and refuge in the day of my trouble. I-claim agad natin, Lord God, na ikaw ang aking papurihin agad kita, Lord God, dahil napakabuti mo sa akin. Hindi mo ako pinapabayaan. To you, O my strength, I will sing praises. Ikaw ang aking kalakasan. Sa'yo ko, i-offer ang aking pasasalamat at papuri. For God is my defense, my God of mercy, maawain, matulungin, mapagmahal, si Almighty Father. Nag-iisa lang ang tatay natin, si Almighty Father. Napakamahal niya tayo. At hindi matatapos yung kanyang pagmamahal sa atin. Faithful si Almighty Father. Alam ni Almighty Father na kailangan natin siya. Alam niya yun. Kaya nga pinadala niya si Jesus Christ sa atin. Para ipakita sa atin na may Savior tayo. Dahil hindi tayo pwede makalapit kay Almighty Father nang walang offering at high priest. Para mapadali na sa atin na makalapit kay Almighty Father. Maging worthy tayo to communicate with our Father. Ibinigay sa atin si Jesus Christ. High priest natin si Jesus Christ in the order of Melchizedek. Siya na rin ang burnt offering, sin offering, lahat na ng offering sinakop na ni Jesus Christ. Kaya nakakalapit tayo sa tatay natin kasi may mediator tayo, si Jesus Christ, na nagpapatawad din ng kasalanan ng tao kahit gaano pa kadami ang kasalanan natin. Kung hihingi tayo ng kapatawaran at remorseful tayo, mapapatawad tayo ni Jesus Christ at ng tatay natin. Kahit gaano pa kadumi ang nagawa natin. Even though your sin is as scarlet as even if your sin is as scarlet, Isaiah chapter 1 verse 18, come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Kahit sa sobrang pula ng kasalanan natin, sobrang dami, hindi mabilang. Pare-pareho tayo ng kasalanan, napakadami rin ng kasalanan ko. Kaya ako sinasabing ako, kasi ako, sino bang example ko kayo?
ay makasalanan din ako. Hindi ko sasabing bida-bida ako. Dahil ang tinataas kong pangalan si Almighty Father. Yung ginawa niya sa buhay ko. Napakabait niya sa akin. Ang dami kong pinagdaanan. Ang dami kong naranasan. Naparusahan ako ni Almighty Father. Tinuruan niya ako. Pare-pareho tayo. Para hindi na kayo maging matigas ang ulo. Huwag niyo na akong gayahin. Bumalik na tayo sa tatay natin. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be as wool. Isaiah chapter 1 verse 18. Kahit gaano pa kadami ng kasalanan natin, mapapatawad tayo ng tatay natin. If we have faith in Jesus Christ, and faith in the Almighty Father, powerful yung tatay natin. Kaya na tayong protektahan for all eternity dahil tayo ang kanyang kinoconsider na treasure. He created us. Ginawa niya tayo. Kawangis tayo ng tatay natin. Kaya special tayo sa kanya at kaya tayo humihinga. Kaya nagbe-beat yung heart natin dahil kay Almighty Father. Hiningahan niya tayo sa nostrils para mag-beat yung heart natin. Galing lahat kay Almighty Father. Tayo din ang bride of Jesus. Dapat ang bride ni Jesus maayos. Ang bride ni Jesus yun ang church. Tayo pag magkakasama tayo, we are the church. And our body is the temple of the Holy Spirit. Walang pinapabayaan si Almighty Father ng mga anak niya. Yung mga taong may faith sa kanya, nagtitiwala sa kanya, hindi niya pinapabayaan. Hindi nagbabago si Almighty Father. Bago pa man niya gawin tong mundo na to, hanggang ngayon, and for all eternity, hindi magbabago si Almighty Father. Yung kanyang goodness, graciousness, yung kanyang loving kindness, yung being protective of His inheritance, tayo yon, protective siya sa atin. Kailangan tayo makauwi sa tatay natin. Yung ibang mga brethren natin nakauwi na, tayo hindi pa. Hindi natin alam kung kailan tayo uuwi. Pero yung reward natin, sabay-sabay, ibibigay ni Almighty Father yung reward natin. At yung mga wicked people, yung ayaw magtiwala or maniwala kay Almighty Father, sa eternal damnation ang kanilang puntahan. Sino yung mga ayaw magtiwala kay Almighty Father? I-itemize ulit natin, baka nalilimutan niyo ba? Sino mga kausap ko sa sarili ko? Ito ko lagi titingnan. Sa Romans chapter 1. Kompleto kasi ito na listahan. Kasi baka hindi nyo alam. Yung mga taong gumagawa ng ano yung mga taong gumagawa ng unrighteousness. Although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful. Hindi nagpasalamat kay Almighty Father, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Naging madilim ang kanilang heart. Wicked. Professing to be wise, sinasabi nila na sila ay wise. Sa pagkakasobrang sabi nila na sila ay wise, naging fools sila. They became fools. Sino tong mga to? Yung mga nasa academy, no? Yung mga academician, yung mga sinasabi na sila ay philosophers, gano'n.
or yung mga taong may mga doctorate degree, pero pang mga taong lagpas ang doctorate degree, sabi nila wise sila, yung mga scientist, wise sila, they became fools, no? Itong si Darwin, sabi niya wise siya, di ba? Kasi yung evolution theory lang naman yon. Kunyari wise, they became fools. Si Copernicus, kunyari wise siya, pero fool siya. Bakit? Kasi hindi siya nagtitiwala kay Almighty Father. Hindi niya kilala si Almighty Father. And change the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men or man. Si Almighty Father, Diyos siya, incorruptible siya. Hindi siya nabubulok dahil glorious siya. He's amazing. He lives for all eternity and gaano pa kahaba. Pero anong ginawa ng tao? They made an image made like a corruptible man. Sino tong mga ginagawang image ng corruptible man? Yung mga tinatawag nyo ng mga saints, yung tinatawag nyo na si Jesus na nasa Estante ba yon? Yung nasa glass lang, tapos ti-check mo na ng ganon. Yung glass na sa may karinderya, di ba ganon? Ti-check mo ganon. Corruptible man. Nag-worship kayo ng mga tao, no? Mga taong namatay na. Corruptible man. And birds, nag-worship din kayo ng mga ibon. And four-footed animals and creeping things. O yung ahas, sinasamba ninyo yung dragon, yung leviathan. Four-footed animals, mga elephants, cats. Dami yung sinasamba. Hindi na naubos. Cow, sinasamba ninyo. Birds. Yung mga angels walang wings, no? But yung mga ibon sinasamba niyo, pero yung angels wala silang wings, ha? Kaanong ginawa ni Almighty Father? Therefore, God also gave them up to uncleanness. Ha? Naging uncleanness. Binigay na sa uncleanness. Sige, maging unclean kayo. Gusto niyo naman yan, di ba? Sabi ni Almighty Father, hinayaan na in the lusts of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Anong ibig sabihin ito? Promiscuity. Ano pa? Who exchanged the truth of God for the lie. Yung katotohanan, ginawang kasinungalingan. Yung katotohanan ni Almighty Father, pinagpalit sa kasinungalingan. And worship and serve the creature rather than the Creator. Sino yung creature? Tao. Sinamba yung tao. Sinamba si Mary. Sinamba si Joseph na wala namang kaalam-alam. Si Catherine, hindi ka na naman kilala si Catherine. Sinamba si Christina, si Zita, hindi ka natin kilala si Zita. Sino ba may mga yon? Si Bernadette, si Agatha, si Daphne, meron man Daphne. Si Daisy, may Daisy ba? Si Elizabeth, si Francis, mga corruptible man, no, na bulok, ha? Worship and serve the creature. Mas pinaglingkuran at sinamba ang creature. Paano niya ba pinaglilingkuran at sinasamba ang creature? Binibigyan nyo ng bulaklak, binibigyan nyo ng kandila, binibigyan nyo ng pagkain, nagbibigay kayo ng itlog. Si Clara, no, mahilig sa itlog. Worship and serve the creature rather than the Creator. Imbis na si Almighty Father ang pagsilbihan ng mahalin, mas yung focus nyo wala kay Almighty Father, nandun kay Mary, nandun kay Joseph, nandun kay Peter, nandun kay Thomas the doubter, na kay Matthew,
Nabulok na sila. Ha? Sino ang hindi nabulok? Si Jesus Christ, hindi siya nabulok. Si Carlo na naman, namilig sa Pokemon. Mahilig mag-internet, imbis na mag-pray, nag-i-internet. Tapos, si Jesus Christ, napakadaming miracles ang ginawa, ikinumpara ninyo, inihalay ninyo kay Carlo, na si Carlo, kunyari, may isang miracle na nagawa. Iba pa si Jesus Christ, napakadaming miracle. Pati hindi natin bigyan pansin si Jesus Christ na siya ang ating mahalin. At hindi, wala na sa cross si Jesus Christ, He's alive. Tuloy natin, no? Creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to their vile passions. Ano yung vile passions nila? Pag vile, ibig sabihin, evil. Vile, nasa likod yung ano yung evil? Yung vile, yung E ng vile, nasa dulo. Ilagay nyo sa harap yung E. Anong evil? Evil passions. For even their women or females exchange the natural use for what is against nature. Ano ba against nature sa women? Women to women. Likewise, also the men or the males leaving the natural use of the women or female burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful. Nakakahiya. Nakakahiya kay Almighty Father. Nakikita ni Almighty Father. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Nakakahiya kay Almighty Father. Kadumihan. Committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error which was due. Nakikita ni Almighty Father. Nakakahiya. Ang madumi. And even as they did not like to retain God in their knowledge, ayaw nila na ilagay si Almighty Father sa kanilang utak at puso. God gave them over to a debased mind. Hinayaan na ni Almighty Father na magpakalunod sa kasamaan ng mga tao dahil sila na mismo ang nag-decide, yung mga tao, to do those things which are not fitting. Hindi na dapat gawin, pero ginawa nila. Being filled with all unrighteousness, sexual immorality. Kasama na rito ang adultery and fornication. Kasama na yung alphabet genders and the pedophiles. Ano pa? Wickedness. Covetousness. Ano ba yung covetousness? Greedy. Yung may kapitbahay ka, may bagong TV, gusto ko rin ng bagong TV. Nakita mo yung politician na nananakaw, yung isang politician din, magnakaw tayo pareho para naman tayong politician. Covetousness yon. Maliciousness, may malice. Full of envy. Yung envy, wala ka, pero gusto mong magkaroon, yun ang envy. Yung jealousy naman, meron ka, pero natatakot ka naman na agawan ka, yun ang jealousy. Seselos ka. Yun ang envy and jealousy. Difference nun. Full of envy. Murder. Murder hindi lang sa gawa, kundi sa salita. Strife. Pagkakahiwa-hiwalay. Gumagawa ng way para maghiwalay ang mga tao or mag-away-away. Deceit, panloloko, pagsisinungaling. Evil-mindedness, masama ang utak. They are whisperers, mga chismoso. Backbiters, mga nagbebetray ng kapwa-tao. Pag nakatalikod, pangit ang sinasabi mo, pero pag nakaharap, plastic ka. Hypocrites. Maayos ka kunyaring sa kaibigan mo, pero pag nakatalikod yung kaibigan mo, alam mo yung kaibigan natin ganyan, hindi natin gagayahin. Ganon, backbiters yun. Haters of God, mga galit kay Almighty Father. Madaming tao galit kay Almighty Father. Ay, mga atheists. Binabasto si Almighty Father. Violent, mga violente, mga nagwawala, proud, mayayabang, boasters, mga pinagmamalaki sa mundo. Kasalanan nyo, nagmamalaki ka. Yung proud ka, nagyayabang ka, na kami ito, di ba may mga
Pride Month, yon, proud, ayaw ng Almighty Father nun. Boasters, nagyayabang ka ng mga bagay na hindi naman ikaw ang hindi naman lahat sa'yo galing, no? Wala naman tayo naiambag dito sa mundo, pero nagmamalaki ka, kung hindi sa akin yun, hindi siya yayaman, yun, boasters yun. Ako, ang nagpatayo ng napakalaking structure na yan, boasters yan. Inventors of evil things. Ano yung inventors of evil things? Yung mga bagay na pumapatay sa tao. Yung mga bagay na nag-iengganyo sa tao na gumawa ng kasalanan. Inventors of evil things. Disobedient to parents. Hindi lang disobedient to, kundi disrespectful to elders and to people. Binabastos ang magulang. Or yung kino-consider nila na nagpalaki sa kanila, binabastos nila. Or yung nagpaaral sa kanila. Undiscerning, walang pagkakaintindi, hindi nakakaintindi, mahirap paliwanagan. Untrustworthy, hindi mapagkatiwalaan. Unloving, walang pagmamahal sa kapwa-tao. Unforgiving, ayaw magpatawad ng tao. May mga taong ito na relihiyoso pero ayaw naman magpatawad ng kapwa-tao. Sa tingin nila makakapunta sila ng langit, hindi. Unmerciful, hindi sila maawain. Kunyari, tumutulong sila sa mga mahihirap, pero pag nakakita ng taong mahirap, hindi natutulungan. Kasi ito lang ang naka-broadcast kasi ito, kaya itong tutulungan natin. Pero yung mga nasa kalye na hindi alam ng mga tao, hindi natin tutulungan yan. Wala namang camera eh. Unmerciful. Who, knowing the righteous judgment of God and that those who practice such things are deserving of death. Pag sinasabing deserving of death ang mga taong ito, they are deserving to be thrown to eternal damnation sa impyerno. Yung mga chismosa, sa kakachismis mo, napunta ka sa impyerno. Sa kakapanirang puri mo, napunta ka sa impyerno. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Hindi lang yung mga gumagawa ang mapupunta sa impyerno, kundi yung nag-a-approve. Approve ako dyan, chismosa ka, approve. Pupunta sa impyerno yan. Yung nag-encourage, tolerate, enabler, na gumawa ng inggit. Sige, mainggit ka, tama yun, nakakainggit talaga yun, ganon. O kaya yung murder, sige, patayin mo yan. Yung murder by proxy ba tawag doon? Solicit to commit murder, yon. Kahit hindi ikaw ang nakapatay, pero ikaw nag-solicit, mapupunta ka rin sa impyerno. Mga mayayabang, pupunta sa impyerno. Yung mga sumasamba sa mga creature, kasama ng creature doon ang tao na namatay na. So may mga tao ka, kunyari, meron siyang sumasamba siya ng creature, tao o hayop, no? Pero ikaw Christian ka, hindi mo pinagsasabihan. Mapupunta ka rin sa impyerno. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Hindi, wala naman yan eh. Wala namang masama kung gagawin natin, di ba? Kung maniniwala tayo, wala namang masama, di ba? Ganun may mga taong ganun. Yung mga, pati na rin yung may mga charms, lucky charms. Pati na rin yung mga magulang, kahit hindi sila yung alphabet gender, pero yung anak nila, hinayaan nilang maging alphabet gender or promiscuous, inahayaan nila, in-encourage nila, mapupunta rin sila sa eternal damnation. Yung mga tao rin na mga magulang na hindi, mahal ko ang anak ko, kaya tanggap ko kung siya ay LGBTXYZ, ABCD, hanggang X, hanggang with plus, minus, division, multiplication, tanggap ko siya. Mapupunta yun sa impyerno. Hindi yun ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay para hindi mapunta yung anak mo sa impyerno. Pagsasabihan mo. Ngayon, kung hindi nakinig sa'yo ang anak mo, wala ka ng ano doon. Wala ka ng pananagutan. Dahil sinabi mo na ang tama sa anak mo.
na hindi mo siya tinotolerate na ganun ang gawin niya sa buhay niya. Kasi kung totoong mahal mo siya, hindi mo siya gusto mapunta sa impyerno. Dahil nakalagay dito Romans chapter 1. Ha? Ngayon kung may mga member kayo, sabihin nyo to. Lagot kayo kay Almighty Father pag hindi nyo sinabi to. Dahil kayo ay nag-encourage din sa kanila. Ha? Pag hindi nyo to binasa or in-explain sa mga members ninyo, itong mga bagay na to, ano nakalagay dito sa last verse? Those who practice such things are deserving of death. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Pag ina-approve mo, kahit meaning ng approve, hinahayaan mo. Pag hinahayaan mo, ay ina-approve mo yun Ha? So, ito ang sasabihin niyo sa congregation. Binanonood ba? Ako lang naman nanonood nito. Pag hindi nyo sinasabi sa member ninyo, kahit gaano ka pa na nagpupunta sa congregation ninyo at nag-share ng Word of God, kung hindi mo sinasabi to at nag-approve ka sa gawain ng kasamaan, hindi mo sinasabi na, Brad, hindi dapat may ganyan, ayaw ni Almighty Father niyan. O, lagot ka kay Almighty Father, sa impyerno ka rin mapupunta. Kaya nga maraming mga pastor ang nasa impyerno, hindi nila alam. Minsan magtataka sila, ba't ako nandito? Di ba nasiserve ako kay Almighty Father? Ano sabi ni Almighty Father? Andito sa Book of Revelation. Nakalimutan ko yung verse Lord, did I serve you? Ayan. Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Ano bang will ni Almighty Father? Na pagsabihan ang mga brethren, kasama yon sa kung talagang mahal mo ang iyong mga brethren, pagsasabihan mo. Ngayon kung hindi mo sinabi, lagot ka na. Many will say to me in that day, maraming magsasabi ng mga Christian kunyari, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Ang dami namin ginawa, Lord, di ba? Lord, Lord, ba't kami nandito sa impyerno? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. I never knew you. Depart from me. You who practice lawlessness. Anong lawlessness yon? Balik sa Romans chapter 1 up to the last verse of Romans chapter 1. Hanggang period, basahin ninyo. Sino bang kausap ko? Ano pa? Dito sa Revelation chapter 20 verse 11 to 15. And then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before the throne of God. The books were opened. Anong books to? Proof. No? May record si Almighty Father. May proof. Wala nang papel. May proof si Almighty Father. Nakasulat si Jesus, the man clothed in linen with an inkhorn. And the books were open, and another book was open. So dalawang book ang naka-open, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Nakasulat ngayon kung ginawa ba ninyo itong Romans chapter 1. Andito nakalagay sa Romans chapter 1. Anong ginawa ninyo? Hindi nyo ginawa? Hindi nyo pre-practice? Ano yan? The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. So yung mga nasa impyerno, no, na namatay na sa mundo, nasa impyerno sila, lalabas ngayon sila, ihaharap ngayon sila.
And they were judged each one according to his works. Ipapakita, bakit ka nandyan sa impyerno, hindi mo alam. Ito na ngayon ang listahan. Ha? Ito, kakusapin tayo lahat ni Almighty Father Jesus. Ito ang mga listahan, no? Yung hindi mo ginawa. O hindi ka nga chismosa, hindi ka nagsamba sa mga graven images. Pero, you tolerated people to commit what? You tolerated people to worship graven images kahit hindi ikaw, pero you tolerated it. You enabled them. Hindi mo sila pinapakilaman, hindi mo sila pinagsabihan. Kaya ka nasa impyerno. So yung mga nasa impyerno ngayon, the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. So, nasa impyerno ka na, itatapon ka uli sa mas malala, lake of fire. This is the second death. Ang lake of fire. Yung first death, yung wala na tayo dito sa mundo, napunta ka sa impyerno, yun ang first death. Yung second death, dadalhin ka ngayon sa lake of fire. Walang labasan yan kahit nasa first death ka pa lang. Wala ka ng labasan doon sa impyerno. Pag napunta ka na sa Hades, hindi yan yung hindi yan yung purgatorio. Walang purgatorio. This is the second death, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sino ang merong book of life? Si Jesus Christ, man clothed in linen with an inkhorn. Si Jesus yung may book of life. Hindi si Peter, na itinuturo ng ibang religion na si Peter. O pag si Peter ka naniwala, lagot ka na, nasa impyerno ka na. Hindi ako nagsasabi nito. Sa Bible nagsasabi nito. Hindi ako marunong sa Bible. Binabasa ko ang Bible. Pinapabasa ni Almighty Father sa akin ng Bible. On my own, hindi ko ito maintindihan. Kaya lahat nilalagay ko dito sa YouTube. Para kung sino makabasa or makarinig. May mga tao magagalit. Alam ko may mga tao nagagalit. Pero, mas takot ako na si Almighty Father ang magalit sa akin. What can mere man do to me? What can flesh do to me? Mas nakakatakot magalit si Almighty Father. Tatapon ka sa impyerno. Ha? Kung sugat nga lang na maliit, takot tayo. Injection na maliit, takot tayo. Impyerno pa ba? Ayaw nga natin ng mainit. No? Kaya kasi ko, Lord, ayoko po sa mainit, Lord. Hindi ko kaya. Gusto ko sa iyo, Almighty Father. My real Father. My Creator. My treasure. Kung ibibigay natin ang buhay natin sa tatay natin, ibabalik pa niya yun ng sobra-sobra. Napakaraming blessings. Hindi niya tayo pababayaan. Our Father is powerful. He will protect us for all eternity. Sabi ni Almighty Father, wala siyang anak na pinabayaan niya. Lahat. He protected. Lahat. In His loving arms. Nire-request sa atin ni Almighty Father is to trust Him. To love Him with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our being, with all our strength. And from there, kaya na nating mahalin ang kapwa-tao natin. And to believe in Jesus Christ. Para tayo masave, dahil si Jesus Christ, kailangan natin ng burnt offering, sin offering. Si Jesus Christ yun, sacrificial lamb. Siya rin ang high priest para makalapit tayo sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.